Sa pagpunta ko sa ilang mga sinaunang parola o lighthouses sa Maynila at Batangas, nadiskubre ko hindi lang ang mahalagang papel ng mga parola sa ating karagatan, kundi ang malaking ambag nito sa ating kasaysayan. Ibabahagi rin namin sa inyo ang sari-saring kwento at lihim ng mga taong nakakabit na ang buhay sa mga parolang ito. Mukhang magandang pasok ng taon sa Philippine Coast Guard. Mula sa 2 bilyon, tumaas sa 3 bilyon ang kanilang budget sa taong ito. Kaya isa sa mga pakay ng ahensya ang isaayos ang marami sa higit 500 parola o lighthouses sa buong Pilipinas na nasisira na. Wala pa akong nararating o naaakyat na parola sa aking mga coverage. Kaya ngayon, pakay ko ang mapuntahan at makita ang kalagayan ng ilan sa mga parolang ito. Una sa listahan ko ang parola ng Malabrigo sa bayan ng Lubo sa Batangas na isa sa mga sinauna at makasaysayang parola sa buong Pilipinas. Sementado ang daan papunta sa bayan ng Lubo, pero kailangan namin kumapit na mahigpit dahil sa mayat-mayang pagliko sa daan sa gitna ng matarik na bundok. Sana gusto ako jacket, gano'n, no? Matapos ang halos kalahating oras ng nakakahilong biyahe, narating namin ang barangay Malabrigo. Ayan na. Napigilan ng mamangha sa ganda ng lugar kung saan ito nakatayo. (1896), panahon pa ng mga Kastila nang itayo ang parolang ito. Pero habang iniikot ko ang paligid ng lighthouse, nadismaya ako sa mga sira-sirang parte ng pavilion ng parola. Tulad na lang ng mga dingding, kisame at bubong. Bakbak na rin ang pintura ng mismong parola. Hindi ata ito nababagay sa isang lugar na kinilala ng National Historical Institute bilang isang historical landmark. Kasi nga... Nakakalula. Sarap. Sa hapon. Pagpaparin mo naman, kita mo Dumali Point. Isa si Mang Nanding de Mesa sa 3 lighthouse keepers dito sa Malabrigo. Ipinaliwanag niya kung bakit itinayo ang mga parola. Ang purpose nito ay aid to navigation command. Gabay sa mga mandaragat. Kung wala ito, walang tanglaw na yan, sinasabi, ay kawawa ang mandaragat. Ang tawag dito sa umiikot na to ay lantern at meron itong 12 ilaw kung saan yung tanglaw nito ay abot ng Marinduque hanggang 21 milya. Pero since 1998 daw ay hindi na ito gumagana dahil bumigay na yung baterya na nagsusupply ng kuryente dito. Pero meron namang isang backup sa labas na ilaw at ang kaya lang daw na abutin nito ay hanggang 11 milya. Kahit sino siguro ang makapunta dito sa parola ng Malabrigo at makita ang kalagayan ng lugar na ito na tila napabayaan na sa mahabang panahon ay makakaramdam ng panghihinayang lalo pat idineklara na itong isang historical site. Pero para doon sa mga nakilala ko, mataas ang pagpapahalaga nila sa matatag na strukturang ito
hindi lang dahil sa naging bahagi na ito ng ating kasaysayan, kundi dahil sa naging papel at koneksyon nito sa kani-kanilang mga buhay. Si Mang Nanding ay pang-apat na sa henerasyon ng mga lighthouse keepers sa kanilang pamilya. Mahigit 30 taon na siyang tagabantay ng parola. Batid ni Mang Nanding ang responsibilidad na nakasalalay sa mga kamay niya para sa kaligtasan ng mga naglalayag sa karagatan. Araw-araw, sinisiguro niya na may ilaw sa gabi ang parola. Pag nakita mo yung kagayang flashing 3 white every 4 seconds, alam na nila sila nasa Batangas. Malabrigo. Malabrigo point na yun. Hindi lang malalaking barko ang nakikinabang sa mga parola, pati maliliit na mga mangingisda umaasa sa tanglaw nito. Umulan man daw at bumagyo, hindi matatawaran ng silbi ng kanilang parola. Nagproposal, ligaw lang kasi nagot. Dahil di taga rito kami, nandiyan ang parola. Pag lumaot ka, magpaikot-ikot mo ang bangka mo, pag ganyan na nakita mo yung sindi ng parola, yun na sa amin. Gabi noon nang maaksidente si Mang Reynaldo sa dagat. Nabangga ng isang barko ang kanyang bangka at nahati ito. Utang daw niya sa parola ang kanyang pagkakaligtas. Humigit kumulang alas 11 ng gabi, may dumadating na barko. Kala ko naman, hindi ako babanggain eh. Dalawa yung ilaw ko maliwanag. Idiri-diritso sa akin. Ay nung malapit na, tumalon ako. Lumangoy ako. Binangga na nga yung bangka ko, wasak. Pinakakuwang ko lang yung parula ang nakikita ko noong pan. Kung may madadramang kwento sa laot tungkol sa silbi ng parola, meron din palang kwento ng pag-iibigan ng nabuo sa istrukturang ito. Bago kami magpalipas ng gabi dito sa Malabrigo, tinungo muna namin ang parola ng Cape Santiago sa Calatagan, Batangas, na isa rin sa mga pinakalumang lighthouse. Isa po. Ito po, mabuti. Dito nakatira Pero kayo ang natagal lighthouse dito na, keeper na si Mang lighthouse Jim Cor. Tulad ni Mang Nanding, binana rin niya ang trabaho sa kanyang ama at lolo. Kung may isang bagay daw na hindi niya makakalimutan sa pagsisilbi sa parola, ito ay dahil dito niya nakilala ang kanyang napangasawa. Dinala siya dito ng pinsan ko na teacher din. Oo. Dito kami nag-meet. Yung nag-start na kami doon, nandigaw na ako sa kanya hanggang sa na-develop yon. Dito na rin kami tumira. Tapos dito kami nakabuo ng isang anak. Ang sabi sa atin ni Mang June, ang kwento sa kanya ng kanyang ama at lolo, itong malawak na lugar dito sa likod ng parola ng Cape Santiago ay dati daw nalibingan ng mga Kastila. Kaya yung mga pumupunta daw dito, panigurado, lalong-lalo na yung mga may third eye, di daw maiwasan na may makita at maramdaman na kakaiba. Siguro mga 12 na yun, magto-12. Pagdating ko dito, ang dinig ko, maraming tao, parang may celebration. Pero pag pinuntahan ko naman, nawawala siya. Kailangan talaga may kuwang ka sa iyong sarili. May faith ka sa sarili mo para, dahil kung matatakot ka, baka hindi mo na kayang mag-lighthouse keeper dito. 120 years nang nakatayo ang parola ng Cape Santiago, kamukhang kamukha ng parola ng Malabrigo, at nakatakda na rin ideklara bilang historical landmark ng National Historical Institute. Sira-sira na rin ang ilang mga silid sa paligid ng parola. Itong parola ng Cape Santiago, ang karakteristik nito, nagpa-flash ito ng puting ilaw ng 2 beses kada 10 segundo. So ibig sabihin, pag nakita na to ng mga malalaking barko, ay didistansya na sila ng 1.5 hanggang 2 milya dahil yung area ng Cape Santiago na yan, punong-puno dyan ng mga malalaking bato at corals. So ibig sabihin, maiiwasan yung disgrasya at pagsadsad ng mga malalaking barko sa mga corals. Araw-gabi, mag-isa lang si Mang June sa pagbabantay sa parola. Dito yung mini-maintain natin. Saan ko dapat pa natin. Sinisiguro niya na hindi palyado ang ilaw gabi-gabi dahil anya, maraming buhay ang nakasalalay dito. Mas mahalaga pa ito sa highway natin sa kalsada. Dahil yung mga barkong dumadaan yan, milyon-milyon ang mga kargamento niyan.
Tapos maraming taong karga yan, bawat isang barko lang yan. Samantalang sa highway, pinakamalaki natin, bus. Ang barko, nakarga halos ng 1,000 yan. Pwera pa yung mga cargo niya tsaka yung mga kung ano-anong gamit niya sa loob ng barko. Kaya once na hindi nila na-monitor ito at nagka-detect ng may typhoon, may kwan, ako ang sisisihin dyan. Dito na po, punta sa akin lahat yung responsibilidad. 15 parola ang meron sa Batangas kabilang ng Malabrigo at Cape Santiago lighthouses. Nagpapatunay ang mga ito sa pangangailangan ng tanglaw sa gitna ng karagatan, lalo pa at narito ang Batangas Port, kung saan maliliit at malalaking bangka ang mayat maya ay dumadaan sa karagatan. May nababalitang may white lady o multo, medyo takot din mo tayo sa ganun Hindi lalo pag nag-iisa. Sa ilay, huling-huli ang mga